Ano ito yung aparato mo, so working na yan, 220 volts yung ilaw natin. So sa outlet 220 volts na kagad yung mismong voltage yan, no. Then inverter mo 12 volts to 20 volts, no. So modified sine wave 1500 watts. Okay. So working na yan. Nakikita mo is charging from solar panel na may arrow blinking. Ibig sabihin nag-harvest na yung solar panel mo ng kuryente papunta dito sa SCC, then pinipilter niya papunta dito sa battery para ma-charge naman ang battery mo. Then ito, lagyan natin ng isang clip fan, no. Ayan. So clip fan, 220 volts to, 15 watts. Then lagyan din natin ng isang 50 watts na electric fan, no. Pwede kang magsabay dito, TV electric fan, 100 watts loads per hour daytime. That may araw, no. Ayan. So ayan. Kasi po siya ito maya-maya, no? Okay. So, kita mo, meron tayong cutoff dito, no? LPD. Ang cutoff niya is 11.5, no? Tingin ko alam mo na rin to dahil matagal ka nila siguro sumusubaybay, no? Paano sistema, no? Pero ulitin natin para sa mga bago, no? 11.5 ang cutoff. Ibig sabihin, pag nalobat, 11.5, mawala yung LED red, mamamatay, no? Ibig sabihin, kailangan mo i-charge muna yung battery. Kasi hindi ka na makakagamit dito, mamamatay din yung inverter. So after ng 13.2 reconnection ay sisindi uli yung LED red na yan, pwede muli magamit yung inverter. So ang cutoff, ang reconnection niya is 1.7, ibig sabihin i-plus mo yung 11.5 is 13.2 para umilaw uli yung LED red, no? So yan, ito, bago mo matay yung LED red, kailangan umabot ka naman sa cutoff na sinasabi ko na 11.5 volts sa bago ka mawala ng kuryente na sa battery, no? So pwede ka mag-battery dito, yan 30 Ah or recommended ko is 100 Ah para malaki yung pondo mo, no? Kasi may time na kapag hindi ka gumagamit ng kuryente, mabibilis ma-full charge yung battery, no? So better malaki ang storage mo, no? If ever na hindi mo masyado ginagamit, malaki yung may ipon mong kuryente. Yan, then sa gabi mo gagamitin. So solar panel 200 watts solar panel, meron ako link, pwede mo orderan pati yung battery, no, sir. Sermon. Ayan. So papatayin natin yung aparato natin, no. So working na to. Patayin natin, pakita ko sa inyo, no. So katulad sa kuryente sa bahay, tanggalin mo muna yung load syempre. Ayan. Dahil 220 volts yan, nakakakuryente na yan, no. Then yung solar o yung solar panel natin, no, para mawala yung icon. So blinking ang arrow niya, sir, no. Ayan. So mawawala pag in-off mo yung breaker ng solar panel, tapos ito naman yung breaker ng battery, huli ito pag ino-off ang aparato natin. So okay, so darating sa yung aparato mo, yan, lagyan mo ng wire dito, positive to negative, red is positive, black is negative, so parehas dito, no. Then solar wire, meron din ako link para sa iyo, no, kung gusto mong umorder. Battery ng wire, walang problema, basta makapal, no, kahit anong improvise mo dyan pwede, basta medyo makapal na yung sinasabi ko, no. Then kahit iksiyan mo lang, mas maganda, mas maiksi sa battery, mas mabilis mag-charge ang battery. So unahin mo yung battery ng solar panel o battery, no. Yung mismong breaker ng battery yan. Okay. So makikita mo na, masusundan mo yung wire kung saan papunta yan, dito yan sa battery symbol yan sa SCC, no, para mag-initialize siya. So meron na. So ibig sabihin mataas yung battery ko, kaya ilaw agad yung LED red. Kasi kapag nireset mo yan at in-on mo at mababa sa 13.2, hindi ilaw LED red. Kailangan mo munang i-charge through solar panel or other devices na pwede i-charge mo sa battery. Okay, so power natin yung solar panel, breaker ng solar panel, yan. Lumabas yung icon mo, blinking arrow, sabihin nagcha-charge siya, no. So working ang aparato mo, charging yan. So pasipusay ito maya-maya, sir, no. So salamat sa pagtiwala, Sermon. God bless.